Paano pa kaya kung ikaw isang ordinaryong tao, walang kakayanang i-publicize yung nangyari sa yung pagmamalupit ng PNP? 'Di ba? So ano solusyon? Kailangan talaga trusted natin yung PNP chief. Never na mulitika. Pero sad to say, record? May record. May record si Torre na namumulitika, kaya nga siya 'di ba na persona non grata sa isang lugar? Kasi nga namulitika siya. Nung may nagsiga-siga sa Quezon City, doon pa lang kinampihan niya na yung kabaro niya. Pinag-press con pa. Galit na galit pa oh. Ano nangyari? Sa kahihiyan ni Torre, nag-resign siya. O etong sa kay OJC. Oh, isang malaking kalapastangan sa batas niyan. Bakit to? Remember, yung warrant, iba ang pangalan, hindi si Pastor Kibuloy, pero ang hinalughog ay ang KOJC. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Paano pa kaya kung ikaw isang ordinaryong tao, walang kakayanang i-publicize yung nangyari sa yung pagmamalupit ng PNP? 'Di ba? So ano solusyon? Kailangan talaga trusted natin yung PNP chief. Never na mulitika. Pero sad to say, record? May record. May record si Torre na namumulitika, kaya nga siya 'di ba na persona non grata sa isang lugar? Kasi nga namulitika siya. Nung may nagsiga-siga sa Quezon City, doon pa lang kinampihan niya na yung kabaro niya. Pinag-press con pa. Galit na galit pa oh. Ano nangyari? Sa kahihiyan ni Torre, nag-resign siya. O etong sa kay OJC. Oh, isang malaking kalapastangan sa batas niyan. Bakit to? Remember, yung warrant, iba ang pangalan, hindi si Pastor Kibuloy, pero ang hinalughog ay ang KOJC. Doon pa lang, sobrang politika na nun. Etong kay Pangulong Duterte, isa pa yan. Ang linaw-linaw ho doon sa Rome Statute na kailangan dalhin sa local court. Dinalaban ni Torre? Hindi. So, kung record of record lang na namumulitika, ladies and gentlemen, ang perfect na halimbawa niyan si Torre. Kaya nga, pinagtatawanan po yan ng marami. Hindi lamang po ng mga Duterte supporter, kahit po ng ilang mga non-political. Hindi ko na lang mapangalanan, pero marami hong mga opisyal na nasagasaan talaga at naiinis. Bakit? Alam nila kasing hindi profesional etong si Torre. Alam nilang namulitika si Torre at alam nilang kaya naman na ilagay sa posisyon niya dahil sumipsip lang. Ang daming kapulisan. As a matter of fact, may iba nagme-message pa nga sa akin eh. Hindi ko na lang masagot eh. Kasi siyempre, ayaw din nila mabanggit yung mga pangalan nila kasi boss nila eh. Pero naiinis sila sapagkat talaga kay Torre. Isang kawalangyaan daw. And, ladies and gentlemen, what is my perfect evidence? Walang iba ko hindi yung absentee voting ng mga uniform personnel. Imaginein mo, mismong PNP ay hindi sang-ayon sa mga desisyon na ginawa ng ating Pangulo. Kasama na po dyan yung panggigipit sa ating dating Pangulong Duterte. So doon pa lang, kitang-kita mo na ayaw nila. Ladies and gentlemen, sino ho ba ang namuno doon sa pagdadala kay Pangulong Duterte sa Netherlands? Walang iba kung hindi si Torre yun. Si Torre ang figure na kinaiinisan ng mga Pilipino. Kaya nga Torre is the most hated PNP chief in the history of the Philippines. Yan po ay nakatalaga na sa kasaysayan. He is the most hated. Why? Kasi the most loved president, siya po ang kumilos ng bastos, napaka-unprofessional ng ginawa niya, at maraming nainis po dyan. Sa lahat ng kampo, hindi lamang po sa kampo ng mga Duterte. Kahit mga kabaro niya, alam nyo, nung panahon na nakita nila sa video yon, ang dami nag-message sa akin na mga pulis na hindi nila malunok yung ginawa ng mga kasamahan nila. At sino ho bang namuno doon? Walang iba ko hindi si Torre. Tapos siya pang ilalagay mong PNP chief. Kaya talagang isang masasabi nating bullshit yung sinasabi ni Pangulong Marcos na
ano ba yun? Yung gusto niya ng peace with the Duterte o gusto niya ng reconciliation. Bullshit po yun. Ano ibig ko sabihin? Talagang isang kasinungalingan. Matapos bumilib sa bagong promoted PNP chief Nicolas Torre III at tila ipinalandakan pa sa publiko na deserve na malagay sa pwesto para maging PNP chief si Nicolas Torre III at ipalit kay Romel Marbel matapos ang kanyang termino sa pagka-PNP chief, Senator Ping Lacson hindi pinalagpas ng marami sa ating mga kababayan at ni Senate Tempore ng Senado na si Senator Jinggoy Estrada. Matapang na nagsalita na sa publiko, di man pinangalanan, ngunit datapwat tila na sampal ng katotohanan ang senatorial-elect na si Ping Lacson matapos nitong ipagmalaki si Torre na isa sa nanguna sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands at isuko at mahatulan sa dayuhang hukuman. Gaano kaya katotoo ang balita na ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, Senatorial-elect Ping Lacson at Senate President Tempore ng Senado na si Jinggoy Estrada tila nagkasagutan na matapos tila ipinaglandakan ni Ping Lacson sa publiko na believe siya at deserve ni Nicolas Torre III na maging susunod na PNP chief at pumalit sa pwesto ng nagretiro na PNP chief na si Romel Marbel. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng source, Lacson sinabing deserve ni Torre na maging PNP chief. Naniniwala si Senator-elect Ping Lacson na karapat-dapat maging PNP chief si General Nicolas Torre III. Ayon sa kanya ay nakatanggap umano siya ng mga impormasyon tungkol sa performance ni Torre at kumpiyansa siya na mapapamunuan niya ang PNP ng maayos. From what I have heard and observed about him, he is a decisive, firm and mission-oriented official, so he deserved to be appointed as chief of the PNP. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang Senate President Tempore na si Senator Jinggoy Estrada na magsalita na. Di man pinangalanan, ngunit tila mukhang nasampal ng katotohanan si Senator-elect Ping Lacson. Welta pa ni Senator Jinggoy Estrada, "For me, kung ako ang tatanungin, that's not a good choice. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-aroganting chief PNP." Unquote. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na tila madismaya at magkomento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, anong sabi mo Lacson? Anong pinakita ni Torre na maganda sa Pilipinas? Sinira niya ang sambahan ng Diyos kay Pastor Kibuloy. Si former President Rodrigo Roa Duterte pinakulong. Hindi siya nagsisilbi sa taong bayan. Ang taong bayan ang nagpapasweldo sa inyo. Taxpayer na mga tao ang nagpapasweldo sa inyo. Kaya taong bayan ang paglingkuran ninyo. Hindi mo deserve yan. Dapat sa'yo mag-resign ka na Torre. Anong klaseng senador ka? Dati ka pa namang PNP. Tapos ayos sa'yo yung ganyang klaseng tao. Sala sa init, sala sa lamig itong si Lacson. Ha, akala ko pa naman matino. Natatakot ba mapag-initan? Napasama lang sa lumang alyansa na wala na yung prinsipyo ng taong ito. Tama yan, tapusin mo na ang political career mo. Kasi tulad ka din ni Soto na dyan na lang kayo tatanda na inalis na ninyo sa pagkatao ninyo ang prinsipyo ninyo. End quote. Ito na nga, pag-usapan na natin si Torre. Ay, grabe ho tuwang-tuwa ho si Torre, talaga nga naman. Yung kanyang pong reward ay naibigay na sa kanya finally. Alam naman po natin yung reward na yan, yung kanyang ginawang panggigipit sa mga Duterte at kay Pastor Kibuloy ay nagtagumpay at nagbunga, ika nga. Ano yung bunga na yun? Yung siya ay bagong PNP chief. Gago! Grabe ka naman. Bakit naman PNP chief? Kasi naging chief na nung siya nang naging PNP, head ng PNP. Chief as in chief. Chipipay. Bakit kanyo? Mantakin mo tradisyon na ho yan sa, merong honor code, unwritten honor code sa PNP na ang namumuno ho dyan ay isang PM mayor. Iyan ay tradisyon na mula pa nung kopong-kopong po yan. Walang bumali niyan except si Marcos. Gago!
Hindi naman po natin sinasabing chipipay po ang PNPA ha. Nagkataon lang talagang itong si Torre ay napaka chipipay na pulis. Oo. Unya, patutunayan ko sa inyo kung bakit napaka chipipay nitong tao na to. Kaya bagay na bagay sa kanya yung PNP chip. O kaya chief of police. Bakit chief of police? 'Di ba sa Tagalog ng chief of police chief na police. Papakita natin dito mga kababayan para maintindihan nyo lang kasi baka sabihin nyo naman napakabayas mo naman Banat Bay. Hindi. Hindi lang naman po ako nagsabi niyan. Maging nga pong si Estrada ay sabi niyan ngayon lang tayo nagkaroon na PNP chief na bastos. Hindi, alam nyo mga kababayan, dapat po kasi professional dapat ang isang opisyal ng PNP. Hindi yung kung magsalita parang sanggano na nilagyan mo ng uniforme na hindi naman bagay yung uniforme. Yan totoo Alam mo, sabi nga nila, ito merong kwento-kwento, merong nga kasabihan mga kababayan, na kahit ang baboy ay damitan mo, baboy pa rin yan. Di ba? Halimbawa, yung iba pinipilit nilang ginagawang pet yung baboy. Diba? Kasi yung iba, aso, pusa, yung iba ginagawang pet yung baboy. Kahit anong pagdadamit mo dyan, baboy pa rin yan. Hindi magbabago yan. Ano ibig ko lamang pong sabihin mga kababayan? Hindi ko sinasabing baboy si Torre Malayo ho sa itsura niya ang baboy. Kasi ang baboy maputi, mataba. Hindi po siya kabaligtaran lahat Pwede pa sigurong easy Banat Bay. Baka mamaya alam mo na, iba yan. Iba gumalaw yan si PNP chip. Ay grabe. Anyway may mga nagagalit Ito mga kababayan, may mga nagagalit kay Banat Bay Alam niyo kung bakit? Sobra daw yung tawa ng tawa. Pati ito pinakikialaman Nakikinood na nga lang, pinapakialaman pati na itong lap track ko. Diba? Pinakikinggan po natin yung mga ganyan. Susubukan po natin kasi yung daliri ko minsan napapadalas ang pindot diba? Totoo naman Anyway, ito na. Pag-usapan natin itong si Nicolas Torre. Ito pakinggi itong balitan to. Paramihan ng maarestong drug suspect. Yan po ang Grabe, paramihan. Ako po, yan kaya mangyayari? Yan kaya ano kaya mangyayari dyan? Kasi tandaan ninyo, di ba? Yan yung kinontra nila nun yung quota-quota system. Di ba? Pero si Torre ngayon, sinasabi niya paramihan. Mas matindi to, mas malala. Kasi yung quota system, di ba? May quota, bibigyan ng quota. Although, hindi ho lahat nagsasabing meron nun okay? Pero meron lang ilan nagsabi, pero yung iba wala naman nagsasabing may quota system. Siguro sila lang ang binigyan ng quota. Kaya sabihin ng quota system yung para bagang may quota ka, kailangan makaabot ka ng ganitong klaseng numero ng mahuhuli. Ito ay quota system daw nun sa war on drugs. Although isa lang nga narinig ko nagsabi niyan, pero meron na iba dinideny naman yan. Okay? Pero maraming nagagalit dyan. Sabi, gagalit kami dyan kasi quota ko sa delicate siya, bla bla bla. Tapos dito, titingnan natin kung magre-react sila kasi dito, pinalitan lang yung pangalan, hindi nga quota system pero paramihan. Mas malala ito kasi yung quota system, ang kalaban mo lang, yung sarili mo, yung quota mo, di ba? Yun lang yun. Dito, ang kalaban mo, pati yung kapwa mo. Kapwa pulis mo. Paramihan kayo di ba? Kung sino marami. Marami ako. Kayo, konti. Bahala kayo. Unahan ko kayo patayin. Hindi naman patayin. Unahan ko kayong hulihin ang mga kapulisan. Mga kapulisan tuloy. Kasi meron din mga drug addict at saka pusier na pulis Kaya tuloy kapulisan. Unang direktiba sa pulisya ng bagong PNP chief na si General Nicolas Torre III sa kampanya Pero mamaya pag-usapan natin yung bibig nito, yung kabastusan nito. kontra droga ng Administrasyong Marcos. Nang matanong sa isyu ng paglabag sa karapatang pantao, ang sagot ni Torre, iba ang kanyang gagawin. Nakatutok si June Veneracion. Sa pagpasa ng liderato mula kay General Romel Francisco Marbil, papunta kay General Nicolas Torre III, nabuo ang bagong kabanata sa kasaysayan ng PNP. Ano ang yun? pag-upo ni Torre, ang kauna-unahang pagkakataon na isang graduate ng Philippine National Police Academy, ang Naku mamubuno sa 231,000 ng mga pulis.
Hindi tulad dati na puro mga taga Philippine Military Academy. Hamon ko sa iyo, panatilihin mong malinis at Eto, baka sabihin naman nung iba, ay bakit hindi naman yan, tama lang yan. Kasi pulis yan bakit kinukuha sa PMA? Alam nyo mga kababayan, sa PMA po kasi matindi ang training. Hindi ko minamaliit yung PNPA. Pero kakaiba ho kasi ang training sa talagang the best of the best. Kaya nga pag graduate ka ng PMA, it's either you will go sa military, may ranggo ka na kaagad, or sa kapulisan, may ranggo ka na kaagad. Bakit to ganun? Hindi ko ito invento, ha? Bakit may ganong klaseng may ranggo ka na kaagad pagka graduate ka ng PMA? Kasi nga po, ginagalang ng institusyon ng bansang ito na paggaling doon, matindi ang disiplina. Paggaling doon, matindi ang training. Malalim. Alam mo yun, hindi naman sa minamaliit. Kasi may mga ganon din naman po di ba? I mean, halimbawa sa ibang aspekto. Pwede ka na mga philosophy graduate, di ba po? Pwede ka na mga pwede mo naman ding sabihin na ikaw ay magaling pagdating sa mga pagtuturo, 'di ba? Tama mali. Pero mga kababayan, ito po ang bakit yung iba kailangan lawyer, 'di ba? Kasi nga po may mas malalim pang pag-aaral na ginawa yung isang abogado compare sa isang alam mo yon, PILO graduate, administration na mga kurso o kasi ganyan may public basta yung parang dapat papasok ako dun Di ko ba alam bakit ayoko yung public ad, mga ganyan-ganyan, di ba? Although you are qualified, I'm not saying you are not qualified kung graduate ka dun, pero meron lang talagang katungkulan na kailangan talaga lawyer. Kasi nga, may ganong klaseng standard na sinusunod, di ba? Ngayon, etong kay Torre, o sa PNP, yung chief of police, dapat yun talaga, PMAer. Kasi nga, napakalalim. Kaya nga alayo pasintabi na ho malayo ho yung isang ugali na katulad ni Torre na isang PNPA graduate at saka isang PMAer. Malalim ho pagka PMAer ang ito'y graduate na PMA. Kaya tingnan mo, very professional ang kanilang approach. Etong si Torre, actually nagsimula yan kay Marbil. Although si Marbil is sa PMAer, nagsimula yung pagiging hindi professional nung si Marbil. Mas dinagdagan mo pa si Torre pa ginawa mong PNP chief. Di ba? So yun po ang ipinapaliwanag lamang po natin dito. pangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas. Kasama sa mga pangunahing tututukan ni Torre ang kampanya kontra droga. Ang direktiba ni Torre sa mga pulis, paramihan ng maaresto. Kasama sa metrics natin ang number of arrests. Paramihan. Sige. Paramihan. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. Paramihan daw ng arrest. Malaki daw pinagkaiba noon dun sa kota na mapapatay na mga adik. Sa totoo lang, kung arrest at arrest lang din, sinasabi niya kasi dito buhay pa. So kayong mga kapulisan, papayag ba kayo nun? Binunot. Kasi alam mo, ewan ko kung hindi alam ito ni Torre. Pero sa tingin ko kasi alam niya kasi gumaganon-ganon siya. Gumaganon-ganon siya. Di ba? Gumaganyan-ganyan siya. Pag inaresto mo ang adik po, lalo na pag nagse-session na yan, para pong praning yan. Para pong nakakakita ng demonyo yan kahit walang demonyo sa paligid. Kaya nga adik praning di ba? Kaya nga yung isang definition ng adik is praning na praning Kasi nakakarinig ng boses yan, nakakakita ng kung ano-ano. Kaya pag aarestuhin mo ang adik, pag yan may baril, talagang puputok yan. Puputok yan. Sabi ni Torre sa mga pulis, paramihan ng aresto. So wag niyong barilin Yung ba sinasabi mo, Torre? Pag bumunot ng baril yung adik o yung pusher, wag barilin, hulihin lang. Hindi kaya maubusan tayo ng mga pulis. Yung reward system. Batatandaan ng investigasyon ng House Squad Committee tungkol sa gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ibinunyag ng ilang opisyal ng pulisya na may kailangan silang maabot na quota ng mga aarestuhing drug suspect. Kaya tanong kay Torre, baka mauwi na naman sa paglabag sa karapatang pantao kapag nagparamihan ng aresto. Grabe yung yung packaging ng media Baka mauwi na naman. Hindi, di ba? Kitang-kita nyo kaagad yung packaging ng media na parang ang sama-sama nang nangyari nun. Di ba? Alam mo, ito yung hindi nila matanggap talaga na ang mga Duterte o si Pangulong Duterte ay talagang ginawa niya ang lahat para matigil ang droga sa Pilipinas. At yan po ang nagresulta ay bloody. Bakit? Kasi nga po, talagang seryosong
pagtutugis sa mga pusher, sa mga addict, di ba? Ladies and gentlemen, sabi ko nga sa inyo, walang pusher, walang addict na hindi papalag pag hinuli. Addict na nga eh. Papalag talaga yan. Kaya nga nakakatakot itong direktiba ni Torre sa PNP. Hulihin nyo. Kailangan buhay. Delicate yan. Hindi, paano ko lumaban? Syempre, ang bilin sa'yo, kailangan buhay, paramihan ng buhay. Ikaw, pulis, hindi, ilagay mo yung sarili mo sa isang pulis. Huhuli ka, tas biglang bumunot, kaya lang sabi sa'yo ng boss mo, kailangan buhay. Baka pag bunot yan, tapatan mo ng baril yan, sabihin mo, taas mo ang kamay mo, naputokan ka na. Di pa tapos yung sentence mo, binaril ka na. Taas mo ang kamay mo! Di ba? Delicate yan. Delicate yung binibitawan ni Torre, ha? Ang sabi ni Torre, ibahin raw ang kanyang gagawin. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Sabi ni PNP, So yun, kailangan daw buhay. Gago! Hindi, meron po ba tayo, kasi alam ko maraming nanonood sa ating kapulisan dito. Meron po ba tayong kapulisan dito na naengganyo kayo? Naengganyo kayo na sinabihan kayong paramihan. At dapat buhay yan, ha? Huwag nyo papatayin. Kayo ba naengganyo kayong manghuli pa ng marami pang adik? O kaya mga pusher? O kaya mga sindikato sa droga? Kaharapin nyo ba kung yan ang utos sa inyo? Paramihan ng mahuling buhay, ha? Buhay. Hindi patay, buhay. Napakahirap na utos yan. Kasi sandali. Paano ka? Paano kung bumunot yun? Ang sabi ng PNP chief natin, ha? Kailangan buhay. Parang ang hirap ata. Mas mabuti na siguro wag na tayong humuli. Baka delicate yan eh. Di ba? Maganda siguro, sabihin niya, pag lumaban, dun nyo, i-neutralize. Di ba? Pero kung kaya naman ninyong buhay, di mas maganda buhay. Kasi alam mo, kaya nga nakakairita yung mga media. Para bagang ang dating sa kanila, sinasadya ni Duterte na patayin. Hindi naman nung sinasadya ni Duterte patayin. Nagkakataon lang talagang lalaban. At ang yung sinasabi, kung meron man that is still debatable. Kung meron man na quota system, hindi naman ibig sabihin quota ng maraming napatay. Yung quota system na yun, malamang nahuli. Nagkakataon lang, lumalaban nga, kaya maraming namapatay. Kasi kung siseryosohin mo talaga ang panghuhuli sa mga addict, pusher, talaga hong lalaban at lalaban yan. Subukan ninyong pumasok sa mga drug den. Subukan ninyong pumasok sa mga iski-iskinita para hulihin itong mga addict na to. Sa tingin nyo, pahuhuli ng buhay ang mga yan? Hindi pahuhuli ng buhay yan. Lalaban at lalaban po yan. Siyempre mga kababayan, alam nila kung saan sila pupulutin pag sila nahuli. Alam nilang, kasi tandaan ninyo, non-bailable yan. And they know what kind of jail they will go. Non-bailable yan, madali ka makonvict yan. So lalaban ka at lalaban ka kung may pagkakataong kang lumaban. Kaya this is a dangerous na utos. Kailangan buhay pero paramihan kayo. Ano to, may contest? Sana lang sinabi ni Torre na basta paramihan kayo. Pag lumaban, pwede depensa nyo sarili nyo. Pero pag hindi lumaban, mas maganda buhay. Ganun sana eh. Kaya lang hindi. The requirements dapat buhay. Delicates talaga yan. PNP Chief Nicolas Torre III, meron naman mga opisina gaya ng Internal Affairs Service ng PNP na pwedeng lapitan ng mga naaresto kung sa tingin nila ay nalabag ang kanilang mga karapatan. Talaga? Talaga lang? Meron daw na mga internal affairs kung sa tingin nila nalabag ang kanilang karapatan. Halimbawa, yung karapatan ko nalabag dahil sa hinuli ka ng walang warrant, may internal affairs. Sino ho ba yun? Di ba under din ni Torre yun? Under din ng pulis yun? Sa tingin nyo ho ba kakampihan ng internal affairs? Sorry hindi ko minamaliit ang internal affairs. Pero sigurado tayo, lalong-lalo na if that is political, sure tayo hindi kakampihan yan. Lagot sila kay Torre. Di ba doon na nga lang sa paghuli kay Pangulong Duterte? Ang daming nilabag nun. Sa tingin nyo ba kung sakasakaling humingi ng tulong ang ating dating Pangulong Duterte sa internal affairs, aasikasuhin ng internal affairs yun? At sila po ay ikukonvict nila si Torre? That's bullshit. Totoo, di ba? Would you convict your boss? Paano kung si Torre mismo yung lumabag? Which is,
Hindi ko sinasabing nangyari, pero may nangyaring questionable. Di ba? Merong questionabling pangyayari na sinasabi ng ilang abogado na ito'y may paglabag sa due process. So, yun na nga ang tanong dun eh. Internal affairs, are you ready to convict your boss? That's impossible. More than impossible. Hindi totoo, di ba mga kababayan? Napakalabuho nun. Para sabihin natin dun sa mga, ano na yan? Dating Pangulo na yan. Oh. Paano pa kaya? Kung ikaw isang ordinaryong tao, walang kakayanang i-publicize yung nangyari sa yung pagmamalupit ng PNP. Di ba? So ano solusyon? Kailangan talaga trusted natin yung PNP chief. Never na mulitika. Pero sad to say, record? May record. May record si Torre na namumulitika, kaya nga siya 'di ba na persona non grata sa isang lugar? Kasi nga namulitika siya. Nung may nagsiga-siga sa Quezon City, doon pa lang kinampihan niya na yung kabaro niya. Pinag-presscon pa. Galit na galit pa oh. Ano nangyari? Sa kahihiyan ni Torre, nag-resign siya. Etong sa OJC. Isang malaking kalapastangan sa batas niyan. Bakit to? Remember, yung warrant, iba ang pangalan, hindi si Pastor Kibuloy, pero ang hinalughog ay ang KOJC. Doon pa lang, sobrang politika na nun. Etong kay Pangulong Duterte, isa pa yan. Ang linaw-linaw ho, doon sa Rome Statute, na kailangan dalhin sa local court. Dinala ba ni Torre? Hindi. So, kung record lang na namumulitika, ladies and gentlemen, ang perfect na halimbawa niyan si Torre. Kaya nga, pinagtatawanan po yan ng marami, hindi lamang po ng mga Duterte supporter, kahit po ng ilang mga non-political, hindi ko na lang mapangalanan, pero marami hong mga opisyal na nasagasaan talaga at naiinis. Bakit? Alam nila kasing hindi profesional etong si Torre. Alam nilang namulitika si Torre at alam nilang kaya naman na ilagay sa posisyon niya dahil sumipsip lang. Ang daming kapulisan. As a matter of fact, may iba nagme-message pa nga sa akin eh. Hindi ko na lang masagot eh. Kasi siyempre, ayaw din nila mabanggit yung mga pangalan nila kasi boss nila eh. Pero naiinis sila sa pagkatalaga kay Torre. Isang kawalang niyaan daw. And, ladies and gentlemen, what is my perfect evidence? Walang iba ko hindi yung absentee voting ng mga uniform personnel. Imaginein mo, mismong PNP ay hindi sang-ayon sa mga desisyon na ginawa ng ating Pangulo. Kasama na po dyan yung panggigipit sa ating dating Pangulong Duterte. So doon pa lang, kitang-kita mo na ayaw nila. Ladies and gentlemen, sino ho ba ang namuno doon sa pagdadala kay Pangulong Duterte sa Netherlands? Walang iba kung hindi si Torre yun. Si Torre ang figure na kinaiinisan ng mga Pilipino. Kaya nga Torre is the most hated PNP chief in the history of the Philippines. Yan po ay nakatalaga na sa kasaysayan. He is the most hated. Why? Kasi the most loved president, siya po ang kumilos ng bastos, napaka-unprofessional ng ginawa niya, at maraming nainis po dyan. Sa lahat ng kampo, hindi lamang po sa kampo ng mga Duterte. Kahit mga kabaro niya, alam nyo, nung panahon na nakita nila sa video yon, ang dami nag-message sa akin na mga pulis na hindi nila malunok yung ginawa ng mga kasamahan nila. At sino hubang namuno doon? Walang iba ko hindi si Torre. Tapos siya pang ilalagay mong PNP chief. Kaya talagang isang masasabi nating bullshit yung sinasabi ni Pangulong Marcos na ano ba yun? Yung gusto niya ng peace with the Duterte o gusto niya ng reconciliation. Bullshit po yun. Ano ibig ko sabihin? Talagang isang kasinungalingan. Isa pong walang laman, walang substance. Dito makikita mo na yung interview ni Katunying at saka ni Marcos ay isa lamang scripted at inutos ng PR kung sino mang gumagawa ng PR ni Marcos. Hindi natin alam kung si Katunying ba yun o baka naman si Katunying ay kinuha lang to interview o to be part of that script. Hindi natin alam. Alam mo naman si Katunying. Sabi nga, kung nasaan ang
pagpapala, dapat nagpapasalamat. Ay, wala tayong magagawa. Trabaho niya yan. I mean, it's a job. We cannot blame him. It's a job. Diba? At part of his job, syempre, merong katapat. Diba? Kaya lang kasi kung ako yun, hindi ko malulunok yun. I mean, may hangganan diba? May hangganan yung dapat yung trabaho mo. Kung ang trabaho mo, talaga namang newscaster ka, syempre lahat naman ng newscaster binabayaran, diba? May sahod sila. Okay? Pero kung ang pinapagawa na sa'yo ay hindi na katanggap-tanggap sa iyong prinsipyo, ay dapat binibitawan mo na. Hindi mo na tinatanggap. O nilalayasan mo na. Oh. Kung ako yun, kung ako yun. I mean, hindi ko siya sinisisi, pero kung ako yun, hindi ko kaya lunukin yung ganong klaseng ano. Mantakin mo, pababanguhin mo ang pangalan ni Marcos because, alam mo yun, trabaho mo lang. Alam mo yun, hindi ko kayang lunukin yung ganong klase. Yeah? So, ano lang punto natin dito mga kababayan? Doon pa lang, alam mo nang hindi totoo o script lang talaga o isang propaganda lamang yung interview na yun na reconciliation. Mantakin mo, i-reconciliation mo, kukunin mong PNP chief ay yung kinagagalitan nung gusto mong i-reconcile na grupo. Di ba? Doon pa lang sa paglapastangan na sa isang religious compound. Di ba? Ladies and gentlemen, this is not about religion. Kahit sino pang relihiyon yun in the future kung gawin uli yun, ipaglalaban ko, sabi ko nga sa inyo, mapa Muslim, Iglesia, o kung Katoliko, kung anong pamang relihiyon yan. Pag pinasok yan ng pulis at binastos at hinukay, anong mararamdaman ninyo? Ako, ipaglalaban ko yun. Kasi kahit hindi ko paniniwala yung paniniwala nung ginawa na yun, mali talaga yun Kasi, tandaan mo, respeto. Alam mo, sa relihiyon, meron kang tinatawag na, di ba, yung maalala ninyo sa Biblia, yung remove your sandals kasi this is a holy ground. Ganun yun ganun yung treatment ng mga membro. That cathedral na hinukay ni Torre, it's a holy ground for them. Tapos doon ka magagawa ng kawalangyaan, huhukayin mo yun, lahat gagawin mo doon, without an order from the court. Remember, there is no search warrant. The only warrant is warrant dun sa tao. Hindi mo pwedeng lapastanganin at i-search yun at hukayin mo yung for the sake of gusto mo lang maghukay. Dahil hinahanap mo yung tao na yun. Hindi pwede yun mga kababayan. You are there to serve the warrant, not to search the place for whatsoever na gusto mong hanaping ginto dyan. Walang ginto dyan. Hindi, alam nyo kasi matagal ng chismis po yan Hindi sila makapaniwala na gano'n kayaman si Pastor Kibuloy. Kasi talaga namang mayaman sila. Mayaman sila, kita mo naman, may eroplano, meron lahat. Alam mo, ako, yan ang unang question ko Kasi sabi ko nga sa inyo, ako na ang tipo ng tao na hindi umuoo ng umuoo. Kini-question ko talaga lahat. Kasi ayoko nung yung basta ka lang sumunod sa tao, basta ka lang humanga. Ako ayoko ng ganun. Ako, bago ako humanga sa isang tao, questioning ko talaga lahat. At isa sa mga kinwestiyon ko yan. At nagulat ako. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, dyan sa KOJC, meron nung silang sinusunod na pattern na nung pattern pa ng mga disipulo noon. Common money. Yan po ay, nasa Acts po yan. Book of Acts, common money. Binibigay po sa disipulo. Yung, disipulo, yung mga apostles. Binibigay yung pera ng mga Christian doon nung time na yon, nung pagkawala na ng ating Panginoon noon, iniipon nila yung pera. Everyone, they give their money, treasure, doon sa apostles. At yun ang ginagamit for the mission. Yan ang inadapt ng KOJC. Kaya mayaman ng KOJC. At ang nagdidesisyon dyan, board, pinaliwanag sa amin yan kung papaano. At yan po ay naka-define. Talagang nakalagay ho dyan. Ito ang pera. Ang desisyon ng gagaling sa board, ito nakasulat, naka-ledger lahat yan, lahat ng gastusin. Ganun ho sila. Kaya naman, mayaman yung church nila. And lo and behold, magtataka ka, maraming gamit doon. Aeroplano, helicopter, bus, lahat nandun. Pero ni isa wala sa pangalan ni pastor. Lahat po ay nasa pangalan ng membro, nasa pangalan ng KOJC. So, hindi ho niya, kaya nga siguro, malamang sa malamang, kaya iniisip siguro ni Torre noon, may ginto siguro to si Hindi niya kasi makita na alam mo, this is a spiritual realm. Ito po ay heavenly principle. O, kung gusto niyo malaman, panoorin niyo yung preaching ni Robert Morris, The First Fruits.
Pastor Robert Morris about first fruits. Kasi diyan, may papaliwanag sa inyo na maigi kung ano yung first fruit o yung tinatawag na tithes at kung gaano bumabaha ang pera pag sinunod mo yung prinsipyo na yan. Yun po kasi ang sinusunod ng KOJC. Kaya madaming pera. Hindi dahil sa ginto. Yang ginto na yan, chismis lang yan. Hinukay nila ng hinukay, wala silang nakita. Alam mo nung meron yung, di ba nung nakita nyo yung hukay sa picture? Yung hukay na yan. Alam mo, ang dami nagsasabing minero, hindi tao ang hinahanap. Naghahanap yan ng it's either gold, rocks na mamahalin, mina nga or oil ang hinahanap niyan. Sa madaling salita, yung paghukay na yon, it was not to search the person, but to search for something. Things, hindi ho tao. Yun ang nangyari doon. So bakit ko sinasabi ito? Bakit? Kasi isa po itong kalapastangan. Kalapastangan sa paniniwala ng mga tao na nandun. Yes, marami sa atin, we disagree with the doctrine of Pastor Quiboloy. No problem. Karapatan nyo yan Karapatan ko rin. Lahat po tayo. Hindi naman po ako membro ng KOJC. Karapatan natin na questionin ang doktrina ng sino man. Kung ano gusto ninyo, kung ano sa tingin ninyo yung doktrinang gusto nyong paniwalaan, go. It's your freedom. Pero disrespecting yung isang lugar dahil lang against sa doctrine mo, that's yan, kabastusan po yan. Hindi ako pwedeng pumunta sa isang relihiyon. Halimbawa ako, 'di ba? Aminin na natin. May mga ganitong buwangagin. Yung mga buwangagin. 'Di ba kaya nga ako ayoko tinatawag akong born again Although I believe in full gospel po ako, pero ayoko yun kasi may mga buwangagin Sorry sa term. Totoo naman Yung pupunta sila doon sa mga church, kukunin yung mga rebulto at babasagin. Sorry may mga ganong klaseng paniniwala Ako, naniniwala ako that is bad. Yung mga rebulto. Okay? But I will not go there. Kukunin ko yung paniniwala nung taong naglagay doon. Nung rebulto, tas babasagin ko sa harapan niya. Hindi pwede yun. That's a disrespect to that belief. Belief niya yun Galangin mo. Diba? Yun yung sinasabi natin Belief ng mga taga KOJC to. Bakit mo nga inuhukayin yun? Tapos pagtatawanan mo pa. Mamaya papakita natin. Pinagtawanan niya. Diba? Yun yung kalapastangan. Subukan mong gawin yan sa mga mosque. Punta ka, pasukin mo. Nung nakasapatos ka. Tapos guluhin mo sila doon. Paalisin mo yung mga carpet nila doon. Tingnan ko kung siyang damputin. Diba? You understand what I mean? Subukan mo punta sa Mecca. Kasi napuntahan ko yan Saan ba ito? Sa Dubai ata. May isang lugar dyan sa Dubai. I forgot kung saan na yan Parang isang malaking Mecca na may place talaga doon na doon sila sumasamba. Talagang doon, tahimik, bawal maingay. Tapos talagang bawal kang nakasapatos. Basta may ganung parte. At yun, kailangan na yung mga babae nakatawag doon. Basta nakasuot. Pag hindi mo ginawa yun, ay isang kalapastangan. Tama, mali? Pero hindi ibig sabihin, Muslim na ako kung respetuhin ko yun. Kailangan kong respetuhin yun kasi paniniwala nila yun. Ganon din po, yun ang problema dito kay Torre. Masyado niyang binastos etong mga taga kay OJC. No wonder, kaya niyang gawin kay Duterte. Ginawa nga niya dito Daig pa demonyo ng ganyan You understand what I mean? Daig mo pa demonyo kung ikaw mambabastos ka ng relihiyon ng iba. Daig mo pa demonyo niyan. Talagang kalapastangan yan sa relihiyon. Kaya no wonder, kayang-kaya niyang lapastanganin si Duterte. Bakit? Tao lang yun yung ang Diyos ng iba, nilalapastangan niya Tao pa kaya? You understand what I mean? Bakit ko pinapasok yung KOJC? Kasi ganun ang perspective niya Wala siyang pakialam. Wala siyang galang. This is not a question about law anymore. Ito ay respeto na sa kapwa. Respeto na sa paniniwala ng kapwa. Pinabayaan naman siya mag-serve ng warrant. Kaya nga magtataka ka, yung mismong abogado ng KOJC, abogado ni Pastor, ay isang Muslim. Di ba Si Attorney Torion, isa pong Muslim po yun. So ganun po, katindi yung kalapas. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section.
At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Bayan ko Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimikay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.